everyone, welcome to Macau. Welcome to City of Dreams. Nandito tayo ngayon sa Macau. So guys, tingnan natin ang paligid. Ayan. Binansian, Macau. So guys, we are so enjoying and happy together our community. Dito po kami ngayon for our pilgrimage 2024, our evangelization family visiting different places in one trip here in Macau. Our tour, adventure, explore. So yeah guys, tingnan natin. Ito guys, oh napaka ganda. Ito yung sinakyan naming bus. Ayan, oh, City of Dreams. Dito yan sa Macau. So guys, ayan, ikutin natin ang Macau. So tatawid na kami. Oh, kasi guys, ayun guys, dahil hapon na, nagmamadali na kami para makaikot na naman kami sa ibang lugar bago po kami balik sa Hong Kong. So nandito tayo, parts of Binansian, Macau. And then, hindi kami nakadaan sa tower kasi nga guys, ayan, madalian na. But of course, ay maikot po namin yung iba. Actually, yung iba hindi na nakapunta rito first time. Ako second time na guys, nakapunta na ako sa tower. Ayan, so ayan guys, so Binansian, Macau. So guys, tara samahan ninyo kami mag-ikot dito sa Macau. Super ganda at maliwalas ang paligid talaga. So dito rin ay wala ka ring pag-alinlangan sa iyong paglalakbay. So guys, super ganda talaga Macau. Okay guys, nandito tayo sa Binansian, Macau. Binansian, Macau is a hotel and casino resort in Macau, China, owned by American Las Vegas Sand Company. So ito, papasok na tayo sa loob. Napakaganda. How the Binansian made Macau great again. Built on 1,000 of buildings driven into the landfill. Binansian, Macau was conceived in 2003 as the world's third largest building and nearly 1 million square. See how beautiful the Binansian and Parisian Macau. Ito guys, sa loob ay casino, hotel. Ayan guys, ang restaurant sa loob. Super ganda. At nasa taas guys, doon yung mga store. So pwede kayong umakyat doon. So ngayon pa lang tayo dito sa baba dahil hindi pa natin maikot. Sobrang laki at very beautiful the creative, building. So napakaganda, super. And guys, marami kami pumunta rito is 20 person. Ayan guys, yung Binansian. Super ganda. Ayan ang tower ng Parisian Tower. Super ganda. Ang ganda ng lugar. So, hindi ka masawa pumunta rito. Actually, 2 times na ako pumunta rito. Nag-tour kami dati. So, sumama naman ako ulit dito sa aming community. Kami that time ay 3 lang. So, ngayon 20 kami person. So, ayan guys, super ganda talaga. So, well, sa gustong pumunta rito sa Macau to explore, napakaganda, hindi po kayo magsisi. So ito guys, super ganda. Dito tayo yan sa taas, sa bridge. So we're going another side sa tower. Ayan guys, diba? Super ganda. So guys, ano dito about the story. The Binansian is Asia's largest single structure hotel building, situated at
Cotai Macau. The Venetian Macau is Asia's largest single structure hotel building representing modern engineering on a grand scale. Okay, the Venetian Macau, a 39-floor five-star hotel tower with a 3,000 so 64 paisa shooters, some of which includes private massage rooms, gyms, pools, and media karaoke rooms. About the Venetian Macau is the largest integrated resort of each kind of Asia today, providing the most comprehensive collection of services facilities. Ayan ang ganda ng lugar guys. Dahil ang view pa lang guys ay napakaganda na sa loob. So ito na kami ngayon sa labas. Dahil iikutin po namin hanggang may oras pa. So pupunta kami sa wetland. So pupunta kami guys. So ayan. Sa mga kasama namin dahil mayroon pang i-visit po namin ng isang church bago kami going to Hong Kong. So, kasi guys, sa Hong Kong kami uwi, so kailangan po namin yung oras namin. So ito pa uwi na kami guys, dadaan lang kami sa isang church and then uuwi na. Kasi guys, yung iba ay hindi pwedeng tumagal. Of course, may mga employer po kami. Pero ako guys, nagpaalam ako so hindi ako nag-aalangan na ma-late ako sa pag-uwi. So, napakalayo po kasi guys. So, kailangan namin agang maabutan namin yung bus. So, ayan, makita natin ang paligid, malinis, o magandang mga building. Maganda yung paligid, yung napaka-creative din nila dito. Guys, maraming mga Pilipino dito nagtatrabaho. Ayan na guys, kaming mga kasamahan namin, ayan. Picture taking guys, ayan, diba? Super saya, Venetian. Ang ganda ng building guys, super creative. Okay guys, papunta na kami sa wetland and Avenida da Praia Taipa was original mangrove swamp area. Okay guys, dito na kami nagmi-meeting na si sister. So, isipin natin na God is happy with us. So, if God is happy with us, we are happy. Diba? Ito yung gusto nating irradiate na when we say na we are, yung parang dahil sa umpisa pa lang, and I was giving you already nung tayo na mag-pilgrimage tayo sa Macau, this is our recollection. Kaya nanuhan nyo na we visited the church, and at the same time also is I would like you to enjoy kung ano yung i-enjoy nyo, but also we also have bear in our mind that self-discipline. Kasi yun ang ng Diyos sa atin na hindi lang tayo pawala. Ibig sabihin, we are conscious of what we are doing. Conscious tayo sa bawat galaw natin, sa mga kung saan tayo pumunta. Nakita nyo yung na, it's really... Okay guys, nandito tayo ngayon sa Our Lady of Carmel Church, Macau. It was built in 1885 to facilitate the religious activities of Taipa believers. It also symbolizes the arrival of the Portuguese in Taipa. At the top of the church is a small bell tower, and below it is the choir. Guys, kapwa naming OFW from Hong Kong, if you want to visit Our Lady of Carmel here in Macau, is a beautiful European church located upon the hillside at Avenida de Carlos de Maya in Taipa Village. Sa Hong Kong pa kami uuwi at malayo pa. Yung iba,
hindi nakapagpaalam sa mga boss. Ay, yung iba. Siguro. Pero marunong din naman kapag-paalam tayo kasi alam mo. Si Girly daw, di nagpaalam. Kaya nga nagmadali siya. So guys, ito, uwi na kami. So guys, actually hindi namin alam saan ang pagbalik namin ito. Oy. Ayan guys, gabi na. Pauwi na kami niyan. Dahil yung iba talaga ay hindi nakapagpaalam sa mga boss. So of course, dahil mula pa kami dito sa Macau, uuwi pa kami sa Hong Kong. Ang tagal pa, 45 to 1 hour aming biyahe. And then, di man madali ang paghintay ng bus. Diba? So, anong oras na kaya kami darating sa Hong Kong? Sa mga bahay ng aming mga boss. O, diba guys? So, pero, enjoy po kami. Happy. Yun lang talaga yung tuwing di po namin na makapag-enjoy kami. Masaya yung isang buong araw namin. Para kinabukasan, meron po kaming lakas para magkuskus na naman uli. Yan lang talaga ang buhay OFW. Masarap pakinggan ang OFW at masarap pakinggan at masayang pakinggan ang sabing buhay abroad. Pero hindi nyo alam guys na ang bawat buhay namin sa abroad dito ay minsan maswerte, minsan malungkot. Paswerte lang po talaga ang kapalaran. Bilang isang OFW ay maswerte kapag ang ating mga OFW ay isang professional. Pero paano guys kung kaming mga OFW dito sa Hong Kong ay isa lang na domestic helper? O di po ba? Hindi po namin kinakaya ito. Pero ito po ang nagbigay pag-angat ng buhay ng aming bawat pamilya na sobrang hirap that time. Kahit pa paano, hindi man yumaman, pero nakabangon sa kahirapan. So, gaano man kahirap ang buhay namin dito sa abroad, ay nakakayanan namin sa pamagitan ng pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas na maibibigay ang bawat hinihingi ng mga anak nila. So, at mga kapatid namin. Alam nyo guys, ang buhay naman talaga kahit sa Pilipinas ay naghihirap. Mahirap din mag-work sa Pilipinas sa araw-araw ka magising ng maaga at sa mga pagbiyahe mong matraffic. Ganito din dito sa Hong Kong, bagaman hindi man kami talaga nagpabiyahe araw-araw, stay in ang work namin, ay nandoon pa rin yung kasaganang buhay kasi hindi na kami mag-travel ng malayo o mag-agawa ng sasakyan. Ipagising mo ay start na magtrabaho. Masayang malungkot na masarap dahil kumikita ka ng dolyares. Mahirap man isipin, masakit man pakinggan na sinasabing kasambahay, katulong o alila, pero ito po ang nagbibigay ng kasayahan o kasaganahan sa buhay ng aming pamilya guys, sa uwi na Pilipinas. So guys, nandito kami ngayon, naglalakad dahil kami pabalik na sa Hong Kong. Enjoy ang aming buhay, masaya ang aming buong araw dito sa Macau. So, thank you Lord and maraming salamat sa lahat naming community na nagsama-sama dito to celebrate ito po yung dito po namin i-visit yung aming araw sa church sa pilgrimage dito sa Macau. O diba guys? So I'm so happy talaga, lahat po kami enjoy, masaya kasi nga ang bawat isa sa amin ay uuwi na may nakangiti. Although nakaharap na naman sa kuskus na naman, pero at least abang kami nagkukuskus ay nandoon yung ngiti dahil ang saya-saya na namin ngayon na narating namin ang Macau na hindi inaasahan. So the next step ang aking gusto namang gagawin ay I want to visit sa China before I forgot. Diba guys? So ganito man ang buhay namin sa dito sa abroad. May pagsubok, may masaya, may malungkot, may umiiyak, but tapos nailigaya ng Macau.
sa ano naman ay masayang buhay naman ang kapalit sa aming pamilya. So ito guys, thank you so much for watching and naway masaya din kayo sa panonood ng aking vlog. Okay guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye Macau for now. See you next time. Bye. I love you guys.